Magandang umaga po para sa bawat isa. Hallelujah. Sino po ang magsasabing, I'm so happy today? Amen. Amen. Every day with Jesus is a happy day. Amen. Ang bawat araw kay Jesus ay isang masayang araw. Thank God. Kaya napakabuti po ni Lord. We are on the second Sunday of the month of August. And thank God, the grace of God is always sufficient for all His children. Papatuloy po tayo doon sa ating temang, I am vigilant, I am ready for eternity. Ako'y mapagbantay, ako'y handa sa muling pagbabalik ng Lord, o ako ay handa na sa buhay na walang hanggan. Praise God. Parati natin pinag-uusapan yung buhay na walang hanggan, ano? Sapagkat ang totoo po niyan, mga kapatid, ang ating buhay ay talaga para sa Panginoon. Amen? Hindi para sa ating sarili, hindi para kanino paman. First of all, our life is for our Creator. Nilikha niya tayo para sa Kanya. Sumamba at magamit niya sa Kanyang mga layunin. Napakaganda. Kaya ito po yung purpose kung bakit po tayo araw-araw nagnanasa, Lord. Bigyan mo ko ng kalakasan. Dagdagan mo pa ang aking araw sa aking buhay. Pahabain mo ang aking buhay sapagkat nais ko pang makilala ka at maglingkod sa iyo. Amen? Ito po ba ang ating desire? Amen. Amen. Yan po ang napakagandang desire, purpose ng ating buhay. Praise God. Hallelujah. Ngayong umaga po, tayo po ay muling tumayo. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan. Doon po sa 1 Corinthians 2:15 and 16. Unang Korinto, ikalawang kapitulo, talatang 15 at 16. Praise God. Sa taong nasa Kanya ang Espiritu, nauunawaan niya ang mga bagay na ito. Ngunit hindi naman siya maunawaan ng mga tao na wala sa kanila ang Espiritu. Ayon nga sa sinasabi ng kasulatan, sino ba ang nakakaalam sa isip ng Panginoon? Sino ba ang makakapagpayo sa Kanya? Ngunit tayo, taglay natin, sabihin po natin, tayo. Yan. Taglay natin ang pag-iisip ni Kristo, kaya nakakaunawa tayo. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng Kanyang salita, tayo po'y maaari na makaupo sa presensya ng Lord. Praise God. Be vigilant, have the mind of Christ. Maging mapagbantay ka at magkaroon ka ng kaisipan katulad kay Kristo. Praise God. Sabi po dito, natanggap po natin yung mind of Christ, yung sinasabing mind of Christ, kaisipan ni Kristo, nung tayo po ay tumanggap sa Panginoon. Kaya only believers have so-called that mind of Christ. At napag-aralan natin noong nakaraan linggo, we are always in a battle. Parati tayong may pakikipagbaka sa araw-araw na ating buhay sapagkat ang kaaway, sabi diyan, ay parang leon na umaatungal, naghahanap parati ng kanyang malalapa. Walang iba po yun, kundi si Satanas. No? At kadalasan po sa mga battle na ito, nag-i-start po yun sa mind. Almost, if not all, the battles, spiritual battles that we will face and we are facing, start on our mind. Di ba po, ang isang maling aksyon ay nag-uumpisa muna sa kaisipan. Amen po? Bago ka makagawa ng masamang bagay, nag-umpisa muna yon, dumaan muna yon sa iyong isip.
Kaya sabi nga, idle minds is the seat of the devil. Kaya pag ang ating isip ay punong-puno ng mga basura, mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Lord, sabi diyan, yan ang gustong-gusto ng kaaway. Doon nag-uumpisa yan, no? Sa ating kaisipan. The scripture describe our enemy as the deceiver. Manloloko. Kunyari, okay, pero ang kapahamakan pala ay ang end pala ay kapahamakan. Ang sabi po, the only way to destroy the deceit of the enemy is to control every thought in order to obey God. Pag nagpapasya po tayo na sumunod sa Panginoon, alin pong nagpapasya po? Yung ating isip. Kaya nga dapat daw, para makontrol natin ang gawa ng kaaway sa ating buhay, itong isip natin ay dapat kontrolado ng Panginoon. We must have the mind of Christ. Kailangan meron tayong kaisipan ng katulad kay Kristo. Nang sa ganoon, lahat ng mga maling kaisipan na maghahatid sa maling gawain ay masasawata. Andiyan pa po ba tayo? Kaya nare-register muna sa mind bago yung maling gawa. And so, the Bible says, we have to have the mind of Christ. Sapagkat, sabi diyan, ang banal na spirito na tinanggap natin, nung tayo'y tumanggap sa Panginoon, ang siyang nakakaalam ng kaisipan ng Panginoon. Doon po sa Matthew 4:17, makita natin dito, tuwing nangangaral ang Panginoon, sinasabi niya, repent for your sins and turn to God, for the kingdom of God is near. Matthew 4:17. Ano ba talaga ang ibig sabihin ni Lord pag sinasabi niyang repent and turn to God? Binabago, nais baguhin ni Lord yung takbo ng kaisipan ng tao na manatili sa kasalanan. Kaya sinasabi ng Panginoon, magsisi na kayo at magbalik loob kayo sa Panginoon. Sapagkat kung hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Panginoon. It is Jesus' way of challenging people, sabi diyan, to change the mindset of the people. Kaya sabi din yun doon po sa Romans 12:2, do not be conformed to the ways of this world. Huwag ka daw sumang-ayon sa mga sistema, kalakaran ng daigdig na to. Alin ba yung sumasang-ayon? Yung isip. Tapos, kasabay yung pagkilos. Sa halip daw, magpabago daw tayo ng ating kaisipan. No? By the power of God. Bakit kailangan mabago po ang ating kaisipan? Para daw malaman natin ang kalooban ng Panginoon. Sapagkat ang kalooban ng Panginoon, yung po yung tama, yung po yung kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon, ito po yung sakdal. At bilang mga anak ng Panginoon, nais ng Panginoon na yung ating kaisipan ay mabagong lubos at makontrol ng banal na Espiritu. Amen. Kaya meron lang po ako tatlong bagay. How do I get the mind of Christ? Or what is it? Nung narito po ang Panginoong Hesus, alam natin na puspos siya ng banal na Espiritu. At sa kapuspusan niya ng banal na Espiritu, nakita natin ang kanyang pagmamahal sa lahat ng uri ng tao. Nakapag-aral man, mahirap man, no? Matataas ang tao. Sabi diyan, walang pinipili ang Panginoon. Sa kapuspusan niya ng Santo Espiritu, nakita natin gumawa siya ng iba't ibang himala. Nagminister siya sa mga tao. Nagpakain siya 5,000, 4,000, nagpagaling ng may sakit. Lahat ng uri ng sakit. At ito ang ini-encourage sa atin
na magkaroon tayo ng kaisipan katulad kay Kristo. Doon po sa Philippians 2, buksan po natin ang ating banal na kasulatan. I-describe po dito kung paano nagpakumbaba ang Panginoong Hesus nung siya ay narito sa lupa. Kaya ang sabi po dito, verse 7, sa halip, ibinaba niya, chapter 2 ng Pilipos, na lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Ibig sabihin, ang Panginoong Hesus ay siya ay Diyos, iniwan niya ang kalangitan, hindi niya inalintana, ang hirap na dadanasin niya rito, ang titiisin niya ang pagsubok, hanggang doon sa cross, nang siya ay ipako sa krus, pagpapaluin, nilagyan ng koronang tinik, lahat yon ay, sabi diyan, kapahayagan ng pagpapakumbaba ng Panginoon. And for us to have a mind of Christ, we must be like Jesus. Sabihin po natin, I must be like Jesus. Sabihin po natin malakas, I must be like Jesus. Praise God. Kaya po, to have the mind of Christ, number 1 po is to be humble. Hindi po to be humbog. To be humble. Humble. Mapagpakumbaba. Doon po sa Philippians 2, verse 3, paano ba natin masabi na tayo mapagpakumbaba? When we consider others better than others. Philippians 2, verses 3 and 4, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility, consider others better than yourselves. Humbleness pala yun, kapag ituturing natin ang ating kapwa na mas maigi, mas mabuti, mas maayos, mas mahusay, mas nakakahigit sa atin. Amen po? Amen. Hindi natin itinataas ang ating sarili. Yun po ay humbleness. At pag ganon, nagkakaroon po ng pagkakasundo-sundo at kapayapaan ang kalipunan ng mga anak ng Diyos. At pag ganon po, ang atmosphere ay walang lugar ang kaaway. To be humble, verse 4, also, sabi dyan, each of you should look not only to your own interest, but also to the interest of others. Magkaroon tayo ng pakialam at malasakit sa kapakanan ng iba. Yung pala ang pagiging humble. Hindi yung wala kang pakikipagkapwa. Wala kang pakialam. Si Jesus Christ, sabi diyan, siya ay naglarawan ng pagiging mapagpakumbaba. Sino ba naman ikaw at ako upang handugan ang kanyang buhay? Ano ba ang maganda sa iyo at sa akin upang ibuhis niya ang kanyang buhay sa krus? Look to the interest of others. Kaya pag ganun po yung ating attitude, nagiging mapagbantay tayo. Having the mind of Christ, being humble, hindi makakagawa ang kaaway. Kasi po yung selfishness, pagiging proud, yan po ay mula sa kaaway. Amen po? Palakpakan po natin ng Lord. Kaya maging mapagkumbaba tayo. Makita po natin doon yung centurion sa Matthew 8. Mataas ang kanyang katungkulan bilang army. Pero nandun ang kanyang pagmamalasakit sa kanyang utusan. Kaya hindi siya mapakali. Ni-request niya si Jesus Christ na pagalingin yung kanyang utusan.
Ay sabi ni Jesus, ako'y pupunta roon sa inyo. Pero sabi niya, I'm not worthy to receive you under my roof. Hindi ako karapat-dapat, sabi niya, upang tumanggap sa iyo sa aking tahanan. I do not deserve to have you come under my roof. But just say the word. Makita natin dito, no? Ginagalang siya, mataas siyang tao. Unang-una, nandun ang pagmamalasakit niya sa kanyang utusan. Ano ba yung utusan? Mas mababa kaysa sa kanyang katayuan. Nandun ang kanyang pagmamalasakit. Hindi siya yung, ay, bahala ka dyan. Akong pakialam sa iyo, no? At talagang sinadya niya si Jesus Christ. At ang sabi doon, nakita pa rin natin ang kanyang pagpapakumbaba before the presence of our Lord Jesus Christ. Sabi niya, hindi ako karapat-dapat, Lord, natanggapin ka sa aking tahanan. Praise God. Humbleness. At ang sabi, namangha ang Lord sa kanyang pananampalataya. At I believe, even in the humbleness of that centurion, Jesus Christ was amazed and was blessed. And that's why, ang sabi, magaling na ang iyong utusan. Kaya nung umuwi nga, ang centurion, magaling na ang kanyang utusan. Makita natin, the power of the Lord works on those people who are humble. Amen? Yung kapangyarihan ng Panginoon ay patuloy na gumagawa sa mga taong mapagpakumbaba. Kaya nga sabi po dun sa Proverbs 22 verse 4, Proverbs 22 verse 4, by humility and fear of the Lord are riches, honor, and life. Pag gusto po natin tayo pagpalain, parangalan ng Panginoon at magkaroon ng mahabang buhay, maganda po na maging mapagpakumbaba tayo. Amen! Palakpakan po natin ang Lord. Praise God. Yun po ang blessing ng pagiging mapagpakumbaba. Kahit na ano pa ang marating mo sa buhay. Ano pang pagpapalaman ang marating mo, ipagkaloob sa iyo ni Lord. Natili po tayong mapagpakumbaba katulad ng ating Panginoon. Kaya ang ating Panginoon, sabi diyan, itinaas siya ng ating Diyos Ama at binigyan ng pangalan na pinakamataas sa lahat ng pangalan, kung saan lahat ay yuyukod at sasamba at sasabihin siya ay Panginoon. Jesus Christ is our example. Sabi po, the greatest is the one who humbles himself. Maraming katuruan ng Panginoon patungkol sa pagpapakumbaba. Silang daw, mga naglilingkod ay yung merong mababang puso. Kung gusto mo itaas ka ng Panginoon, magpakumbaba ka sa harapan ng Panginoon. At dalawang bagay po yun, ano? Tingnan natin ang ating kapwa mas nakakahigit kaysa sa atin at magkaroon tayo ng interes at walasakit sa pangangailangan at kalagayan ng ating kapwa. Praise God. And this is one way to be watchful sa ating buhay. Bantayan po natin ang ating buhay. Magkaroon tayo ng mind of Christ and being humble. Pangalawa po, be obedient to the will of God. Sabi po doon sa Matthew 7:21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng Diyos, kundi sila lamang na gumagawa ng kalooban ng Amang na nasa langit. Praise God. Kaya hindi lahat tumatawag ng Panginoon, Panginoon, ay tatanggapin sa kaharian ng Panginoon. Ang sabi po diyan, sila lamang na gumagawa ng kalooban.
ng Panginoon. At yun ay in-exemplify ni Jesus Christ nung siya ay narito. Having the mind of Christ, sabi po dyan sa 7:21, we must be doer of the will of the Father. Hindi lamang tayo nakikinig ng salita ng Diyos, nag-uunawa ng salita ng Diyos, nagme-memorize, maganda po lahat yan. Magbasa ng Bible, maunawaan natin ang salita ng Diyos, mag-memorize, maganda pong lahat yan. Pero pag hindi po natin ginagawa at isinasabuhay, wala rin pong saysay yun. Kasi pag hindi po natin isinasabuhay ang salita ng Diyos, magkakaroon tayo ng tukso na i-justify natin ang ating mga ginagawa. Kahit na alam natin na ito ay hindi ayon sa salita ng Panginoon. Bibigyan natin ng katwiran ang ating mga gawa. Kaya ang sabi diyan, let us be doer of the will of our Father who is in heaven, that we may be able to enter heaven or the kingdom of God. Kaya alam ko po, ang mga anak ng Diyos ay hindi lang listener of word of God, kundi doer. Amen po? Amen. Tayo po ay tagagawa, tagasagawa ng salita ng Diyos. Sabi doon sa, pag inatras pa po natin yan, verse 23. Verse 20, then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Kaya yung tawag lang ng tawag Panginoon at hindi naman ginagawa ang salita ng Diyos, they are called evildoers. And sabi yan, hindi ko kayo nakikilala. Sabi ng Panginoon. Ibig sabihin yung tunay na relasyon sa Panginoon involves obedience to the will of the Lord. Amen? Amen po? Ang tunay na nakakilala kay Lord ay doer of the Word of God. Kaya tayo po mga anak ng Diyos, let's always desire to do the will of God, not only to know and to understand the will of God, but more on doing the will of God. Nababasa natin, sikapin natin sa tulong ng banal na Espiritu na magawa natin ang mga hinihingi na salita ng Diyos sa ating buhay. Hindi lamang tagapakinig tayo. At si Jesus Christ napakita how obedient He was when He was here on earth to do the will of His Father. Sabi niya po sa John 4:34, my food is to do the will of the one who sent me. Ang aking pagkain ay gawin at tapusin ang pinagagawa sa akin na nagsugo sa akin. Walang iba, kundi ang Ama. Praise God. My food, ibig sabihin, siya ay nabubuhay upang gawin ang kalooban ng Panginoon. Yun yung purpose ng kanyang buhay. Amen? Walang iba. Ang purpose ng kanyang buhay, sabi ni Jesus Christ, abang ako'y narito, my food, ang kalakasan ko, ang magpapanatili sa akin, ay yung paggawa ng kalooban ng Lord. Bilang mga anak ng Diyos, to be watchful, to be vigilant in our lives every day. Kailangan po, meron tayong ganong kaisipan. My food is to do the will of my. Ang kalakasan ko, yung pinaka-desire ko, ay gawin yung nais ng Panginoon sa aking buhay. Sabi niya doon sa John 15:10, kung sumusunod kayo sa utos ko o sa utos ng aking Ama, mananatili kayo sa pag-ibig ko. Sabi ni Jesus yon sa kanyang mga alagad, kung kayo ay sumusunod sa utos ng aking Ama, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Ay, ibig sabihin, pagpatuloy po talaga tayo nagdi-desire. Yun po ang misyon ng ating puso.
Yun po yung ambisyon natin, pinaka-number 1 ambisyon natin sa buhay. Ang gawin ng kalooban ni Lord. Ang sabi diyan, mananatili yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. At pag sinabing mananatili ang pag-ibig ng Panginoon sa atin, ano po ibig sabihin nun? The favor of God will be upon us. The protection of the Lord will be upon us. The blessings of the Lord will be upon us. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah, hallelujah. Kaya napakahalaga po na idinidesire natin na alamin at gawin ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay, araw-araw. Everyday, God has a purpose in your life and in my life. Meron tayong mission na dapat accomplishin. Amen po? Hindi lang po yung ating mga pang-personal na buhay. Hindi po tayo nabubuhay para sa pagkain lang natin o para mabuhay lang tayo, makadamit, makakain. Life is not all that. The true meaning of life is serving the purposes of the Lord in your life and in my life. Amen? Ikaw ay niligtas, binuhisan ng buhay ng Panginoong Jesus sapagkat meron siyang nais ipagawa sa iyong buhay. Iniwan niya ang lahat ng karangyaan sa kalangitan. Nagpakahirap para sa iyo at para sa akin. Sapagkat meron siyang nais gawin natin habang tayo ay narito pa sa lupa. Obedience is powerful. It starts with making a decision. Hindi tayo magkakaroon ng mind of Christ in terms of obeying the will of God kapag hindi tayo nagpapasya. Every moment of our lives, we have to decide. Di ba po, kailangan nagpapasya tayo? At yung pagsunod, pinagpapasyahan po yun. Amen? Kaya yung pagpapala ng Panginoon, hindi lang yun kusang dumarating. Yung proteksyon at kalakasan mula sa Panginoon, ay hindi basta-basta lang yun dumarating. Dapat po ay nagdidesisyon tayo to obey the Lord. Kaya hindi po pwede yung tumanggap po tayo kay Lord, pagkatapos po, ay bahala na. Basta tinanggap ko na si Lord. Di po. We have to decide every moment of our lives to obey the will of the Lord. Sabi po dito, no matter what I and others want, no matter what I and others feel, no matter what I and others think, thy will be done. Hindi daw mahalaga kung ano ang pakiramdam mo. Pakiramdam mo, hindi mo feel na manalangin at magbasa ng Word of God, hindi mo feel na alagaan na yung spiritual life, patingin mo, hindi na kailangan kasi tumanggap ka na kay Lord, nakasulat na ang iyong pangalan sa langit, at basta na lang, diretso-diretso na lang, feeling mo, may mga taong nagpe-persecute sa'yo, ang sabi, kailangan nagpapasya tayo. It's not what we feel. It's not what we think. Sabi dyan, it's not what others say. Ang mahalaga, ang kalooban ni Lord ay mapangyari. Sabi ni Lord, nung nasa Gethsemane siya, kung maaari, Lord, makalampas sana itong saro sa aking buhay. Pero hindi period yun. Dinugtungan ni Lord. Pero Lord, mangyayari ang iyong kalooban. Kaya doon may feeling siya kung maaari. Pero hindi niya iginigiit yun. Ang sinabi ni Lord, let your will
be done. Ganon din po sa ating buhay. Not what we want, not what we feel, not what we say, and not what we think. Ang dapat mapangyari sa ating buhay, to have the mind of Christ is the will of the Lord. Amen po! Palakpakan natin ang Lord. Kaya hindi yun sa tinatamad ka, maglingkod kay Lord, hindi yun sa sinasabi nila, marami silang mga sinasabi sa'yo, no? Hindi sa pakiramdam mo, okay na. Ano ba ang kalooban ni Lord? Yun ang pagpasyahan natin na gawin. Hallelujah. Kaya yung mga alagad noon, kahit na pinagbabawalan mangaral, diretso. Kahit na marami silang danger na kakaharapin at pagsubok, hindi binibigyan ng malaking bagay yun. Ano sabi ni Peter? Praise God, sabi ni Peter, Acts 5:29, we must obey God rather than men. Kailangan susunod kami kay Lord kaysa sa tao. Ano man ang sabihin ng tao, ano man ang sabihin ng mga tao na kapaligid sa iyo, ang mahalaga, mapangyari ang kalooban ng Panginoon sa iyong buhay. Hallelujah. Having the mind of Christ, sabi diyan, be humble and be obedient to the will of God, na pinakita sa atin ng Panginoon. Kasi alam niyo po ba, ang pinaka-ultimate mission natin dito, to be like Jesus, na yung wangis ng Panginoon ay patuloy na makita sa ating buhay. At sa pag-reflect ng image ni Jesus Christ sa atin, sabi diyan, makapagdala tayo ng mga tao sa kanyang paanan at magamit niya tayo sa kanyang gawain. Amen po. Kasi pag wala po yung reflection ni Jesus Christ sa ating buhay, ay mahirap po magamit tayo ni Lord. At pag wala po yung mind of Christ sa atin, parating mayroong masisilip na opportunity ang kaaway upang tayo ay mabalik sa kanyang pagkaalipin. Kaya ang sabi yan, we must have the mind of Christ. And thirdly, last na po ito, to have the mind of Christ is to be controlled by the Holy Spirit. Parati ko po sinasabi, we need the Holy Spirit. Si Jesus Christ po talagang puspusyano ng banal na Espiritu. At tandaan po natin, nung siya po ay narito sa lupa, siya ay po ay kompletong tao at kompletong Diyos. At ang sabi, dinaanan niya ang lahat ng uri ng tukso at pagsubok. Subalit na pagtagumpayan niya ang lahat ng yaon. Bakit po? Sapagkat siya po ay puspos ng banal na Espiritu. Wala na po sa atin yung makasalanang pagkatao. No? Sige, buksan po natin yung ating banal na kasulatan doon po sa Romans chapter 8. Nung wala pa po tayo kay Lord, ang nananaig po sa atin ay yung makasalanang pagkatao natin, yung sinful nature. Subalit ang sabi po ng Romans 5:17, 1 Corinthians 5:17 ba yun? We are a new creation. Lahat na ng dati, sabi niya, ay wala na, pawang lahat ay bago na. Binago tayong lubos ng Panginoon. At ang sabi diyan, sinelyuhan tayo ng banal na Espiritu. We were sealed by the Holy Spirit. It is a sign of ownership. Kumbaga sa yun po ay pagpapatunay tayo ay pag-aari na ng Panginoon. At wala na tayo sa kadiliman. Dinala na tayo ni Lord sa kaliwanagan. No? Kaya ang sabi dun sa Romans 8, verse 6,
ang kahinat na ng pagsunod sa hangad ng makasalanang pagkatao ay kamatayan. Pero ang kahinat na ng pagsunod sa nais ng banal na Espiritu ay kapayapaan at buhay na walang hanggan. At nung binigyan tayo, nananahan sa atin ang banal na Espiritu. At yung banal na Espiritu, ang sabi diyan, we have to be controlled by the Holy Spirit. Hindi na tayo kontrolado ng ating pita ng laman, pita ng mata. Wala na yung makasalanang pagkatao. Kaya lang minsan nagmumulto yon. Kaya nga parati kailangan, dapat tayo filled with the Holy Ghost parati. Controlled by the Holy Ghost tayo. Nang sa ganon, yung makasalanang pagkatao ay hindi na muling nabubuhay. At ang nabubuhay ngayon ay sabi diyan, yung pagkatao natin na pinangungunahan ng banal na Espiritu. Sapagkat ang ating buhay ngayon, sabi niyan, the mind controlled by the Spirit leads to life and peace. Pag ang ating buhay ay kontrolado ng banal na Espiritu, nakakaroon tayo ng kapayapaan. At yung tunay na katuturan ng buhay ay nararanasan natin. Ano ba yung tunay na katuturan ng buhay? Ay yung kagalakan sa paglilingkod at sa pagpapatuloy sa Panginoon. Ngayon po, samantalang kapag ang makasalanang pagkatao ang nangingibabaw sa atin, ang sabi po diyan, ito ay naghahatid sa kamatayan. At ang sabi diyan, hindi lang yun, ito ay galit sa Diyos, sa verse 7. At hindi nagpapasakop sa kalooban ng Panginoon. Kaya po, pag minsan tayo parang yung nabasa natin, may narinig tayong preaching, totoo ba yan? Ganyan? Parang ka nagda-doubt. Bakit naman ganyan-ganyan? Nakakaroon tayo ng mga katwiran. But that is the Word of God. Ayaw mong sundin. Sabi diyan, nabubuhay muli yung makasalanang pagkatao. Kasi sabi diyan, yung makasalanang pagkatao natin, ayaw niyan sumunod sa nais ng Panginoon. And it will never, never obey the will of God. Kung kaya nga, ang sabi diyan, for us to have the mind of Christ, kailangan kontrolado tayo ng banal na Espiritu. At ang sabi dito, ang makasalanang pagkatao kailanman ay hindi makakabigay ng kaluguran sa Panginoon. Kasi yung nais niyang gawain ay lihis sa kalooban ng Panginoon. Kung ano yung ayaw ng Lord, yun ang gustong-gustong gawin. Walang interes sa mga bagay na espiritual. That is the work of the enemy. Pag ikaw ay puspos ng banal na Espiritu, kahit na pagod ka sa iyong gawain, sasabihin mo, you want to pray, you want to read the Bible. Kahit na pagod ka sa trabaho mo, gusto mo umattend ng fellowship. Hindi mo iindahin yan. Kasi nananaig yung kalooban ng Panginoon. The mind controlled by the Spirit, sabi diyan, patay na ang iyong katawan. Pag kontrolado ka ng banal na Espiritu, yung katawan mo, wala ng, shall we say, kapangyarihan over you. Yung sinasabi ngayon ng isip mo, ang nananaig. At yun yung sinasabi, yung kalooban ni Lord. Kasi, anyone who is dead in sin, sabi diyan, wala nang ang katawan. Yung sinasabi ng katawan mo, na magpunta ka doon, imbis na magsimba doon, magliwaliw, wala na yun. Wala yun. Dead. Patay na sa mga gawaing makamundo. If we are controlled by the Holy Spirit, our body is dead in sin. Kaya wala na tong power upang udyukan ka
gumawa ng mga hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Your spirit is alive. Ang namamayani sa iyo ay yung espiritu mo na kontrolado ng banal na espiritu. Kaya minsan kahit napagod ka, hindi mo nararamdaman yun. Bakit? Punong-puno ka ng kagalakan, magpuri sa Panginoon. Yung katawan mo, hindi mo nararamdaman yun. Pero pag hindi, konting gawa lang, pagod ka na, ay, ako hindi ko na kaya magsimba. Ako ano na lang. Nagugas lang pala ng pinggan. Praise God. Then, there is life in your mortal bodies. Doon lamang kaya tinan niyo po, no, pagpuspos ka ng banal na espiritu, hindi ka napapagod agad. Kahit na Adam, sisimba sa umaga, noon nga buong maghapon nasa church. Umpisa alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Uwi lang ng tanghali, kakain, balik uli. Walang kapaguran. Why? Kasi ang espiritu mo na kontrolado ni Lord ay buhay na buhay at yung katawan mo ay patay. Are you there? Para tayo ay maging handa sa buhay na walang hanggan, we must be controlled by the Holy Spirit. Mapagbantay tayo. Be vigilant. Kaya hayaan natin ang ating katawan, ang buong pagkatao natin ay maging kontrolado ng banal na espiritu because it leads to life and peace. Kaya ang taong, alam mo, kontrolado ng banal na espiritu, who has the mind of Christ, hindi siya nag-worry. He doesn't have fear. Hindi siya nangangamba, hindi siya natatakot. Yung banal na espiritu nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Yung banal na espiritu ang nagbibigay sa kanya ng kaayusan sa lahat ng kanyang kapaligiran. Kaya kahit na ano ang mangyari, hindi siya nagpapanik kasi nandun yung banal na espiritu. Sabi po sa Romans 12 verse 11, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor, serving the Lord. No? Alam niyo po, maraming tao ngayon nawawala ng kapayapaan. Bakit po? Kasi yung kanilang paningin at buong pagkatao ay nakapokus doon sa mga kaganapan. Where in fact, having the mind of Christ, kailangan po nakapokus tayo doon, sabi diyan, sa ating purpose. Ano ba yung layunin ng ating buhay? Yung seal natin, bilang pag-aari ng Panginoon, bilang anak ng Diyos. Dapat nakapokus po tayo doon. Ano ba ang aking buhay bilang anak ng Diyos? Ano ba yung layunin ng aking buhay? No? At bakit ba ako narito sa daigdig na to? Huwag po tayo mag-focus sa mga bagay na nasa kapaligiran natin. Kasi pag nakapokus po tayo, bantayan na lang ng bantayan mo, kung ilan na ang namatay, diyan sa COVID, bigyan mababalitaan, gano'n. Naku, kakatakot naman. Magkakaroon ka ng fear. We have to focus our minds on God. On His words, on His promises, sa Kanyang mga pangako, sa Kanyang mga salita, dapat tayo nakapokus ng ganon. Pag nakarinig tayo ng mga ganon, ano ba yung sabi ng salita ng Diyos para sa iyo? Para hindi ka nangangamba, hindi ka natatakot.
Hindi ka nawawala ng pag-asa. Kaya maraming tao na didepress, nawawala ng direksyon sa buhay, kasi mali ang focus ng kanilang buhay. We must have a right focus. And the focus of our lives must be our calling and our purpose in life. Nagtanong po ba tayo, bakit ba ako nabubuhay? For what? Bakit ba ako nagtatrabaho? For what am I working? Bakit ba ayokong kuwain pa ni Lord? Ano ba ang purpose mo sa iyong buhay? Si Lord, simula nung dumating siya dito sa lupa, walang sinayang na panahon. Ginawa ang lahat. He lived only for 33 years. At the age of 33, namatay na siya. Pero ang sabi diyan, the mission of God for him was completely accomplished. May mission po ang Lord sa buhay mo at sa buhay ko. Kailangan po naka-focus po tayo doon, na bago dumating, alinman ang mauna, kamatayan, o yung pagdating ni Lord, ay na-accomplish natin yung mission ni Lord na ibinigay sa iyo at ibinigay sa akin. Amen po? What am I living for? Why should I work? Ba't ba ako nagtatrabaho? We have to know our focus. We have to focus in Jesus. Kung sino tayo kay Kristo, ano ang ating pagkatawag bilang mananampalataya? Ano ba ang aking dapat ginagawa bilang mananampalataya ng Panginoon sa mga kapanahonang ganito na nasa last days? Ano ba ang aking tungkulin sa iyo, Panginoon, sa iyong ministeryo, sa iyong iglesia? Ano ba, Lord, ang gusto mong gawin kong contribution sa pagpapalaganap ng iyong misyon dito sa daigdig? Dapat po tinatanong natin ang ating sarili. Kaya si Jesus Christ, walang sayang na araw, oras nung narito siya, He was able to accomplish the mission that the Father gave Him. And so with us, mga minamahal, to be watchful is to have our focus on the Lord. Kapag nakapokus po tayo kay Lord, ang diablong kaaway ay hindi makakaisa sa atin. Amen? Pag kung saan po tayo nakapokus, diyan po tayo maiisahan ng kaaway. Pag ang focus po natin ay sa Panginoon, dadaan na lang, kaaway mo. Hindi na malayan. Sabihin na ay no way. Talaga nakakonsentrate ito kay Lord. Wala akong magagawa dito. Talagang devoted na devoted kay Lord. Pero pag nakita niya na tayo ay pag-ganon-ganon, pwede ko patubawiin sa aking kaharian at muli kong dalhin sa akin. Hindi siya naka-steading, nakatindig sa aking daan. The mind of Christ is necessary for all of us. Kaya napakahalaga po na meron tayong kaisipan katulad ni Kristo. Lahat ng opportunity ginawa ni Lord. No? Maglingkod, maabot ang tao ng mabuting balita. Kaya nga naabot tayo dahil yung kanyang mga alagad noon. Praise God. Anjay Ayel Sampaga kaya hanggang saan ang maaabot sa pagdala ng mabuting balita? Kahit hanggang Zone 8 lang, okay na yun, I believe, sapagkat yun ang binigay sa ating mission. Zone 8, from Palyokan down to Sico. Kahit na wag na natin pakialaman ng ibang barangay. Dito tayo tinawag ni Lord sa mission na ito. Zone 8, from Palyokan to Sico. Dapat makakilala kay Lord. At ikaw at ako ang gagamitin ni Lord. Having the mind of Christ, sabi diyan, we are able to discern and understand the things of God
and deliver us from spiritual ignorance. Alam niyo ba yung spiritual ignorance? Sabi po doon sa Ephesians 4:18, mga taong ignorante, walang kaalam-alam sa mga bagay na espiritual. Pag meron daw tayong kaisipan katulad ni Kristo, hindi tayo masasadlak sa spiritual ignorance. At ano ba yung nangyayari sa mga taong itong walang interes, walang kaalaman sa mga bagay na espiritual? Doon po, dito po ako magtatapos sa Ephesians 4:18. They are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. Kaya yung may spiritual ignorance po, yung matitigas ang puso. At dahil sa katigasan ng kanilang mga puso, sabi diyan, hindi nila nauunawaan ang kalooban ng Panginoon. Kahit na basahin, turuan, hindi nila nauunawaan kasi unang-una ang puso nila ay palaban. Hindi handang sumunod. Matigas. Ayaw tumanggap ng turo ng Panginoon. At ang sabi diyan, dahil doon, they were separated from the life of God. No? Kailanman hindi nila nararanasan ang buhay na ipinangako ng Panginoon. Kaya ang buhay nila puro reklamo, puro hinagpis, yun. Ang rason niyan, because they have hardened their heart. Matigas ang puso. And that is spiritual ignorance. Kaya po tayo mga minamahal, sabi nga, when you hear the word of God, listen and obey the word of God. Amen po? Don't make it tomorrow. Don't make it later on. Don't make it next month. Sabi niya, when you hear the word of God, harden not your hearts. Pag narinig mo ang salita ng Diyos, huwag mong patigasin ang iyong puso. Sapagkat pag pinatigas mo ang iyong puso, hindi mo mararanasan ang buhay na inihanda ng Panginoon sa iyo. Sabi, they were alienated. At sabi diyan, hindi mo lalong mauunawaan ang mga bagay na espiritual. Hallelujah. Karoon po tayo ng mind of Christ to give us direction and peace in difficult times. Lahat po tayo ay dadaan sa mahirap na sitwasyon habang tayo po ay narito pa sa daigdig. Wala pong exempted kahit na po anak ng Diyos. Lahat po tayo dadaan sa mga pagsubok, sakit, karamdaman, shall we say, problema. But we need the mind of Christ para manatili maayos ang direksyon ng ating buhay at magkaroon tayo ng kapayapaan. Mapagpakumbaba, handang sumunod sa Panginoon at kontrolado ng banal na Espiritu. Pag nasa atin po yun, we will have a well-directed life. Maayos ang ating buhay. Kahit na anong kahirapan, pagsubok ang dumating, meron tayong kapayapaan. At patuloy nagpapasya tayo na naglilingkod at nagmamahal sa Panginoon. At naghahanda sa kanyang muling pagbalik.